Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa brand new episode ng ating vlog, June's Day Channel. Grabe po yung impact ng mga binitawang salita ni BP Sara sa kanyang nakaraang press con. Ilang araw na yan, pero hanggang ngayon, yung pa rin ang pinag-uusapan at kitang-kita natin kung gaano kaapektado yung mga nasa administrasyon. Biruin mo, pinakilos na si Cheese Escudero, Senate President yan ha. Pinabanat na rin si Boying Rimulya. Pati si Sandro Marcos. Sabi siguro ng tatay niya, anak, bumanat ka na rin. Isa lang yan. Isa lang siya. Isa lang yung BP Sara natin. Mag-isa lang. Hindi nga yata natin narinig yan na nagpatulong sa tatay niya, sa mga kapatid niya. Mag-isa lang siya. Laban sa lahat ng mga buhaya sa congressman. Ito na nga, may mga matataas na opisyal na bumabanat. Pero antindi. Antindi po ni BP Sara. At talaga namang napakalakas ng impact tuwing magsasalita siya. Dito, inggit na inggit siguro si Risa Hontiveros at si Leni Robredo. Kasi hirap na hirap silang mag-project. Yung bang hirap na hirap silang mag-viral. Gusto nila siguro yung nagtitrending sila kagaya nito. At talaga namang napakalakas ng impact sa kanila ng mga binitawang salita ni BP Sara. So ang pag-uusapan po natin, BP Sara, sinupalpal si Boying Rimulya. Dito sa balita ng GMA kanina, no? Naimbitahan po kasi si BP Sara na mag-speech sa mga negosyante sa business community, no? Tapos noon, na-ambush interview po si BP Sara. So ito po ang balita ng GMA. BP Sara slams Boying Rimulya. He doesn't know the law. Secretary of Justice yan, ha? Sinabihan ni BP Sara, wala kang alam sa batas. Ay, direkta yan. Direkta po ito. At pag-usapan din po natin, Coco Pimentel at si Cynthia Villar, ipinagtanggol si BP Sara. Kumbaga, hindi po tumutol si Coco Pimentel sa mga tinuran na pahayag ni BP Sara. At umayon siya sa ibang aspeto, no? Pati na rin si Cynthia Villar, sabi niya, galit yung tao eh. Anong maasahan mong sasabihin ng tao pag galit, di ba? Andyan na yung mapapamura ka dahil galit ka nga eh. So yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, pakilike po muna ang video ito. At huwag kalilimutang mag-subscribe. So, dito po sa balita ng GMA, yung po sa press conference ni BP Sara, di ba ito po ang sinabi niya, no? Pag hindi kayo tumigil, huhukayin ko ang bangkay ng tatay nyo at itatapon ko sa West Philippine Sea. Di ba sinabi niya yan? Ewan ko kung yan yung eksakto, parang hindi yata yan yung eksakto. Pero ganyan halos, di ba yung sinabi niya? Okay. Dito naman sa pahayag ni Boying Rimulya kahapon dahil na-interview siya. It is very disturbing daw. Sabi niya, hindi nararapat para sa ikalawang pinakamataas na leader ng bansa na maglabas ng ganoong pahayag at saloobin. Marami daw na labag na moral principles. At ngayon, pinag-aaralan daw nila, sabi ni Rimulya, no, ang aspetong legal pagdating sa sinabi ni BP Sara. Labag sa revised penal code, o take note ha, kinote niya yung revised penal code ang ginawa ni Sara. Labag daw sa revised penal code ang ginawa ni Sara. So pag-usapan po natin itong revised penal code. I-quote ngayon natin yung interview kanina
kay VP Sara. Ito yung balita ng GMA. After Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said that her remarks in her last press conference were very disturbing, Vice President Sara Duterte hit back at him, romes back, by saying that he knows nothing about the law. Wala kang kaalam-alam sa batas. He knows nothing. Wala. Nothing. Duterte was referring to the reaction of Remulla of her statement that she would dig up the body of the late President Ferdinand Marcos Sr. and throw it in the West Philippine Sea if the attacks against her do not stop. So take note again. If the attacks against her do not stop. Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration of a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Okay? Medyo masalamuot to, medyo malalim po ito. So, ipapaliwanag po natin mamaya sa simpleng pamamaraan lang, no? She said in an ambush interview, let's pray for the Philippines because we have a Secretary of Justice who does not know the law. So, ito pong desecration of the body. Pupunta po tayo sa Google. Alright? Wait lang So, ito po. Dito po sa Revised Penal Code. Kasi, yun ang kinote ni Remulla. So, dito po sa Senate introduced by Honorable Manuel B. Villar Jr. Explanatory note. At present, at present, the desecration of the dead is not one of the crimes defined and penalized under the Revised Penal Code. Malinaw po yan. Talagang Tagalogin natin. I-translate natin, Senate of the Philippines, pakilala ni Honorable Manuel B. Villar. Sa kasalukuyan, ang paglapastangan sa mga patay ay hindi isa sa mga krimen na tinukoy at pinagparusahan sa ilalim ng Revised Penal Code. So, doon tayo sa English. Anyone caught dumping a dead person unless charged with murder or homicide. So, sa Tagalog po nito, kahit sinong mahuling nagtapon ng patay, kahit sinong anyone could caught, kahit sinong mahuli na nagtapon ng patay, unless with murder or homicide. Patay na yun no? Kung gumawa ka ng murder or homicide, would only be guilty of violating the law. Doon ka lang magiging guilty at magiging violator ng law. Diba malinaw yung Revised Penal Code? Yan ang kinote mo, Remulla. Sabi sa'yo ni VP Sara, no? He knows nothing. He doesn't know about the law. Ang linaw So, yan. Yan po yung parang si Manuel Villar o Manny Villar po ang author nito. Dati po, bawal po yun. Labag sa batas po yun. Kaya lang nirevisa po ni Manuel Villar. Bakit kaya? Ano ba ang negosyo ni Manuel Villar o ni Manny Villar? Hindi ba real estate? Hindi po ba? Ano pa? Memorial. May memorial business din po ang mga Villar. Siguro, yung mga nagninegosyo ng libingan, siguro nakakita sila ng problema. Baka yung mga ibang bangkay, napakatagal na, wala namang dumadalaw, baka pwede na itong alisin.
Pwede na itong hukayin at itapon na lang. No? Kasi alabok na lang yun eh. Lupa na lang yun, di ba? Kung matagal na naging alabok na yung mga buto-buto. Siguro yun ang naging problema ng mga nagninegosyo ng memorial. No? Kaya eto, gumawa ng batas si Villar. Yan po yung kinote ni Boying Rimulya. So, may sinabi siya, 'di ba, yung binasa ko kanina? Pinag-aaralan daw nila, sabi ni Rimulya, ang aspetong legal pagdating sa sinabi ni VP Sara. Pinag-aaralan. Napakalino, pag-aaralan mo pa ba yan? Kaya sabi niya, ano sabi ni VP Sara? Nakalulungkot. Ipagdasal natin ang Pilipinas. Dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Meron namang talagang pagkakaiba. There is a big difference between talking about desecration of the body and actually desecrating a body. Magkaiba po talaga yon. So, lipat po tayo sa ikalawang topic natin. Itong kay Coco Pimentel at kay Cynthia Villar. No? Wait lang. I-play natin. Ito na. Actually, nag-worry ako sa kanya, kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas na yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap yan. Okay, medyo may concern lang si Coco, no? Kasi marami talagang bumabanat, inaapi talaga si VP Sara. Grabe yung panggigipit na ginagawa sa kanya. Lantad na yan. Lantad na yan sa buong mundo. Alam din ng mga world leader yan. May mga intelligence yung mga world leader natin. Inaalam yung mga nangyayari sa iba't ibang bansa. So, alam nila yan. Yung nangyayari kay VP Sara. Ngayon, dahil nga sa dami ng nang-aapi, ang suggestion ni Coco, tama naman, di ba? Na maglabas siya ng sama ng loob sa pamilya niya at sa mga professionals na magandang, basta yung mga nag-a-advise, no? So, yun ang maganda yung kanyang suggestion. Tuloy natin. Mahirap anong tawag mo doon, o hindi mo i-share. Oo, tama. Nababahala si Senador Aquilino Coco Pimentel III para kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos nitong maglabas ng mga kontrobersyal na pahayag sa gitna ng mga isyu na ibinabato sa kanya. Kabilang dito ang pagbabatikos ni VP Sara sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa pa ang pagbabanta nito na ipatatapon niya sa West Philippine Sea ang mga labi ng ama ni PBBM na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Senador Pimentel, strange o hindi karaniwan ang sinabi ni VP Sara. Strange. Talagang unique. Hindi pa natin narinig yun eh. Sa kanya lang natin narinig yun eh. Pero malinaw yung sinabi ni VP Sara no? Pag hindi kayo tumigil, huhukayin ko ang bangkay ng tatay nyo o ni Marcos Sr. at itatapon ko sa West Philippine Sea. Yan ba'y pagbabanta? Hindi. Pag sinabi niya na huhukayin ko ang bangkay ng tatay nyo at itatapon ko sa West Philippine Sea. Ayan, pagbabanta yan. Pero meron siyang sinabi, no? Kung hindi kayo titigil, no? Pag hindi kayo tumigil, ibig sabihin po, nagwa-warning siya. 'Di ba? Pag hindi kayo tumigil, nagwa-warning siya. Iba po yung nagwa-warning, nagbibigay ng babala kaysa nananakot, 'di ba? Yung nagbabanta. Iba 'yun. Banta sa kababala, magkaiba po. Yan ang sinabi niya.
Gayunman, tinitingnan niya pa rin ito sa positibong paraan. Oh. Nakatingin ako sa positive, ha? Yan, no? Mabuti nga itong ganito ka attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration. Kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Merong isang tao dyan na inaanunsyo niya sa buong bansa at sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So that's a welcome development sa isang demokrasya, that there is someone, some party, some group checking the administration. Naniniwat. Wini-welcome pa ni Coco, di ba? Yung ganitong development. Pabor siya, di ba? Panoorin muna natin si Cynthia Villar. Alam naman si Senador Cynthia Villar na masyadong na-prosecute o labis na nausig si Vice President Sara Duterte dahilan para magalit ito. Sa kabila nito, umaasa ang mambabatas na magkakaayos pa ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Nako! Siyempre galit kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So siguro yun ang reason doon. But sana pati na lang para walang problema. Malabo na po, Madam Cynthia, Senator Cynthia Villar. Malabo na po yung magkabati yung dalawa na yan. Anyway, yung punto po ni Coco Pimentel, it's a good development, welcome development na may magkikriticize sa Pangulo, sa administrasyon. Kasi ganito po ang nangyayari, ano? We are in a democracy country. Demokrasya tayo. Ang problema sa administrasyon, kapag may pumuna sa kanila, kumontra, gugurgurin ka. So ano po yung nangyayari? Anong ginagawa nila? Dictatorship. Doon po sa administrasyon, sa politika natin, merong administrasyon, merong oposisyon. Yung oposisyon, dati, yan sila Hontiveros, Trillanes, Leni Robredo, Franz Castro, yan yung mga oposisyon. 'Di ba? At ngayon, sinasabi nila sila pa rin ang oposisyon. Pero hindi naman sila pumupuna, nagki-criticize sa administrasyon. Ang dami ng vlogger na nag-explain nito. Kaya walang tumatayong oposisyon, kundi ang Duterte sa ngayon ang oposisyon. Okay? Doon po sa lower house, Kamara, mayroon din diyang administration congressman at opposition congressman. Ganon din sa Senado. May opposition senator, si Coco Pimentel. Una, dalawa lang sila ni Senator Risa Hontiveros. Pero hindi na opposition si Senator Hontiveros Dahil hindi naman siya nag-o-oppose sa administrasyon. Magkadikit na nga sila sa pagbanat kay BP Sara. Kaya hindi mo maituturing na oposisyon si Hontiveros. Si Coco pa. No? Si Coco pa. Sila yung hanay ni Mig Zubiri, hindi natin alam kung saan sila ang alam natin, galit na yan si Zubiri, di ba? Pinatalsik siya bilang Senate President At mga kasama ni Zubiri, sila Joel Villanueva, si kapatid ni Jinggoy, Loren Legarda, yan yung mga kasama ni Binay. Kaya lang, mawawala na si Binay. At yung hanay naman na nila Alan Peter Cayetano, hindi naman din sila oposisyon. Sabi niya, oposisyon siya. Pero kita mo naman, yung kapatid niya nandun sa administration slate for senator ni BBM. Kaya Duterte lang sa ngayon ang malinaw na oposisyon. Ang problema nga dito sa administrasyon, kagaya sa lower house, dito po sa mga opposition congressman, kapag
nag-criticize ka, kapag kumontra ka sa mga administration congressman, yung mga tambalos-los dyan, mga makakapal ang balat na buhaya, gugurgurin ka. Dictatorship na ginagawa nila, which is sobrang unfair, dahil we are in a democracy nga na bansa eh. Yan ang diwa ng demokrasya. Yung mayroong nagkikriticize, may pumupuna, may oposisyon. Yan talaga yung bansa natin. Yan yung check and balance. Kaya lang, ang ginagawa nila, dictatorship. Ginagamitan nila ng power, dinadasmag nila kada may kumontra, at gigipitin nila. Napakasama ng mga ganyang pag-uugali, mga ganyang gawain. Sa Senado, medyo hindi gaano. Pero, kumikilos si Cheese, si Kilay, ginagawa niya ng paraan para hindi makaporma ang oposisyon. Halos ganun din. Hindi lang kagaya sa Kamara na ang tawag nito? Garapalan. Ganon din ginagawa ni Cheese. No? In the name of Senate presidency niya, gagawin niya yan. So, dito po sa banat sa resback ni BP Sara, double thumbs up po tayo dyan. At talagang durog itong si Remulla. Biro mo, Secretary of Justice ka, hindi mo alam yung kinokote mong revised penal code. Di ba? Napakaano naman. Okay, maraming salamat po sa inyo sa panonood. See you po next time.